to begin the year of 2026. Marami sa kada taon, magbabagong buhay na ako, magpapakabait na ako, magda-diet na ako, at marami pang mga iba, o mag-e-exercise na ako. Mga tila baga mga nakasanayang New Year's resolution na napapako na lang hanggang sa dingding. Pero tayo sa kabuuan ng simbahan sa JRM Binangonan, we are carrying the theme Rediscovering Prayer. Kamusta po ang mga prayer life ng buhay ng bawat isa sa atin? Of course, alam ko, nagpe-pray naman tayo. Active pa nga tayo sa gawain ng Panginoon. Sunday, uma-attend pa tayo ng mga leadership training, o maaning nagpapagamit pa tayo sa Panginoon. All of us have not lost our faith. Kasi yung faith natin is something na nag-hold sa atin sa Panginoon. It's a good thing. Pero, kamusta na kaya ang ating mga prayer life? Alam nyo, kung ang prayer life natin is something na katulad ng nagpe-pray tayo kasi nakaugalian na natin. Nagpe-pray tayo kasi sabi ni pastor, sabi ng mga leaders natin, mag-pray tayo, kailangan nating mag-pray. O kaya may mga pangangailangan tayo, kaya tayo nagpe-pray. Alam nyo, okay naman po yung mga bagay na ganon. Pero walang breakthrough doon. Alam nyo, yung prayer ay something na there is joy in prayer. There is beauty in prayer. Kapag hindi na natin na-enjoy yung moment of prayer natin, hindi na natin nakikita yung beauty of God in our prayer, parang hindi nag-anong nakikita natin yung value, yung purpose ng prayer, alam nyo, para sa atin ang message natin ng umagang ito. Message natin ngayon is about prayer begins with hunger, not a habit. Ang panalangin ay nagsisimula sa desire, sa hunger, sa longing, na kung saan parang gusto mong gawin yung bagay na ito. Hindi ka magpe-pray dahil napipilitan ka, sinabihan ka lamang, o kaya alam mo lang na kailangang mag-pray. Kundi ang prayer ay something na katulad ng di ba kapag nagugutom tayo, naturally, ano hinahanap natin? Pagkain. Yung prayer na gusto ko po na i-share ngayon is something like hunger na naturally kapag nagugutom tayo sa mga bagay na patungkol sa Panginoon, hahanapin na natin naturally ang prayer. Natural dapat siya. Kaya lang nakakalungkot, many have simply lost the wonder of prayer. Parang hindi na na-amaze, hindi na namamangha, parang wala na yung ganun klaseng joy sa panalangin. Alam nyo, tamang-tama ang message ngayon for this morning. Luke 11 verse 1, napakahabang talata. Tingnan lang natin, no? Ang haba-haba. Pero kaya na nating kabisaduhin ito. Pero ito yung prayer, ito yung request ng mga alagad. Ang request nila ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming makagawa ng miracle. Hindi yun ang nagpapatulong yung mga alagad. Panginoon, tulungan mo kaming makapag-ministry effectively. Hindi yun yung mga bagay na nire-request nila. Ang sabi ng Bible, isang bagay ang nire-request ng mga alagad. Wala ako ganong nakita kasi. Ewan ko kung may nakita pa kayong ibang request. Alam ko, ito yung nakapukaw sa isipan ko na
ito yung nire-request ng mga alagad ng Panginoon. Ang request nila, pwedeng sabay-sabay tayo, Lord, teach us to pray. Nawa, ang buhay ng bawat isa sa atin ay maging panalangin natin na magpaturo sa Panginoon. They walked with Jesus. They saw miracles. They heard powerful teachings. Yet, they understood that everything Jesus did in public was rooted in what He did in private, in prayer sa Panginoon. Yung prayer life kasi is not a ritual thing. It's not a routine thing. It's not a habit thing. It's a good thing na nagiging habit natin ang mag-pray. It's a good thing na nagiging routine natin. Nagpe-pray tayo talaga palagi. Pero it's a good thing. Pero there is more to it than that. It should flow from the desire to the Father. We really desire to be with God in prayer. Yung alam yung naturally ang hinahanap mo ay Lord, yung kakausapin mo ang Panginoon. And this morning we will rediscover prayer. Rediscover kasi alam na natin mahalaga ang prayer. Pero meron tayong something na matututunan muli sa panalangin. Nawa. We will find again its power, beauty, and purpose. We will find again the joy of yung dwelling in the presence of God. Kaya nga, we don't want to continue just praying. Hindi lang tayo magpapatuloy sa panalangin, kundi hindi lang natin magiging habit ang panalangin. Nawa, maging hunger natin ito, maging desire natin ito, maging longing natin ito. That is why God is calling us back to this truth. Prayer begins with hunger, not a habit. So, ilang mahalagang bagay, pagtutuunan natin ng pansin. Number 1, pwedeng basahin natin. 1, 2, 3. Ayan. Kung gusto nating may breakthrough sa panalangin, it should not arise from a habit. Alam niyo, yung makaugalian mo na lang. Kasi yung mga habit ay maganda naman. It's a good thing na meron tayong habit to pray. Pero minsan pagka-habit mo lang, baka mamaya nawawala na yung joy, nawawala na yung parang ano na lang yun, part na ng routine. Pero dapat palaging ito ay motivated by genuine desire. Tingnan natin, bakit kaya si David sobrang gustong-gusto niya sa presence of God? Kasi Psalm 63 verse 1, ito yung dahilan bakit lalo siyang napapamahal sa presence of God. Kasi sabi niya, "O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you." So, tingnan natin dito sa bagay na ito. Si David, ang motivation niya, hindi siya kasi pinupuwersa lang na mag-pray ka. Hindi siya tinutulak ng tatay niya. Hindi siya pinapalo ng tatay niya nung maliit pa lang, mag-pray ka. Hindi ganon. O kaya naman ay, para bang, oras na ng pray, mag-pray ka na. Hindi ganon. Kundi, hindi routine kay David ang panalangin. Kasi walang breakthrough doon. Hindi based kasi kailangan niya, may kailangan siya sa Diyos. Of course, pupunta tayo sa prayer kasi pag may kailangan tayo sa Lord. Pero hindi dapat yon ang pinaka-motivation. Hindi ka lang nagre-respond kasi gawin mo yan. Walang breakthrough kasi sa mga bagay na yon. Alam nyo, true prayer is something that rises from within. Galing yan may pinanggagalingan yung prayer na ma-encounter mo si Lord, may pinanggagalingan yan.
you really want to seek God. Gusto mo kasing lumapit talaga sa Panginoon. You really wanted to be near Him. You really desire to be God more than anything. Para bang pumunta ka sa prayer kasi hindi dahil sa, syempre may pangangailangan ka, pero ang gusto mo lang sa prayer, Lord, naririto po ako. Sinasamba natin ang Lord, pinupuri natin siya, kinakausap natin siya. You are really hungry for Him. Kaya nga ganito, hunger changes the way we pray. Dito nagbabago yung panalangin natin. If you really wanted to have a better prayer life, you should begin with hunger. Yung parang, it should begin with desire. Utusan natin yung sarili natin. Di ba, gusto natin ng magandang cellphone? Gusto natin ng gala minsan? Wala naman, hindi magagalain yung mga tao dito. Gusto natin minsan yung mga masasarap na kainan. Hindi talaga. No? Mga spiritual yung mga tao natin dito. Oo. Habit can start prayer, but only hunger sustains it. Yung pagka may hunger ka, hindi ka magsasawang mag-pray. Kasi di ba, sino sa atin nagsasawang kumain? Huwag kayong tumingin sa katabi ninyo. Ito, hindi nagsasawa kumain. Tataba na po ng mga katabi natin. Ano? Mukhang masarap ang New Year, masarap ang Christmas. Punong-puno ng kainan. Baka may na-high blood sa atin. Salamat sa alam niyo, kakaiba yung natin, may paregalo. Dito lang sa JRM Binangonan, may paregalong maintenance. Thank you kila Pastora Alma, kila Kuya Art, nag-sponsor ng mga pang-maintenance. No? Ang habit, nagsasabi, I should pray. Pero yung desire, parang gusto natin sabihin na, gusto ko lumapit talaga sa Panginoon. A breakthrough occurs when you pray out of longing rather than obligation. Nagkakaroon tayo ng breakthrough sa panalangin kapag yung ninanasa natin talaga, ginugusto natin talaga, hindi na oobliga tayo sa mga bagay na ito. Tingnan ninyo, sa Mark chapter 1, verse 35. Yan, pwedeng tulungan ninyo ako. Basahin po ninyo, 1, 2, 3. Dito, ang motivation ng Panginoon, hindi dahil inuutusan siya na mag-pray. Kundi gusto niya na mag-pray. Pero ninyo, early in the morning, gusto niya, pumupunta siya sa isang medyo solitary place, tahimik, at saka medyo masarap magmuni-muni. Doon siya nagpe-pray. Kasi desire niyang makipag-fellowship sa Father. Alam niyo, yung hunger, hindi naman hindi yan ito yung nagre-remind sa atin, yung kagutuman natin, ang nagre-remind sa atin, kailangan natin ng pagkain. Yung iba nga hindi na kailangan tawagin, di ba? Yung mga nagugutom na anak, hindi na kailangan tawagin. Sasabi na nga sa mami nila yan, pagkain, kakain na po ako, di ba? Kahit naman tayo, kusa tayong pupunta sa kusina, kusa natin kukunin yung kailangan natin when we are hunger. Ganun din, in the same way, when the soul is hungry, ano nangyayari? It runs to prayer. When we are hunger for God, diretso yan, palagi, magpe-pray ka na, magwo-worship ka na, tatawagin mo na ang Panginoon kasi you are hunger for God. Kaya nga,
nagiging mahirap lang ang panalangin. Sino yung nahihirapang manalangin? Ako lang. Ako nalit na eh. So, sa nahihirapang manalangin, ang prayer ay maaring ang problema, hindi yung mahirap mag-pray. Ang talagang kulang is kulang ng hunger sa prayer. Sabihin nga natin, hunger. Diba? Pagka nagugutom na, pagka kahit na sinong nagpipreach dito, ang naiisip siguro niyo, fried chicken, minudo, diba? Yan yung mga sinigang, yan ang mga naiisip na natin agad. Kaya, ang nahihirapang manalangin, ang problema yung desire problem. Ang problema is hunger problem. Hunger not for food. Ang problema natin, naturally, magugutomin naman tayo lahat for food. Ang mahirap na hunger is hunger for God. Yun ang kailangan natin. Kaya nga, do you feel the same, yung minsan, problem na meron, parang ito pala yung kulang sa akin. I need to desire. I need to really have hunger for God. Then, we should admit it to God. Pangalawa, basahin natin, 1, 2, 3. Lack of desire leads to uninspired prayer. Gusto ko lang i-reinforce yung point number 1. Dito sa bagay na point number 2. Pagka kasi kulang yung desire, kulang yung hunger, ang nangyayari, hindi ka nagiging malamya, tuyo, at hindi inspirado ang panalangin natin. Kulang ng sigla ang panalangin ng isang walang hunger for God. Yung pagkakulang ang hunger natin for God, magpe-pray ka, pero gusto mo na agad matapos. Di ba, naranasan nyo na yun? Yung, nagpe-pray ka, parang inip ka na agad. Lord, ano ba sasabihin ko? Yun yung mga struggle natin. O kaya, yung prayer natin, parang inulit natin yung sinabi natin kagabi. Para gusto na lang natin, Lord, yung sinabi ko sa iyo kahapon, naalala niyo pa po ba yun? Sinasabi ko ulit sa inyo yan. Pinapaalala ko po sa inyo. Replay. And a prayer routine that lacks a relationship, ano nangyayari? It produces an inspired prayer. Kapag ka nagiging routine na lang ang panalangin ninyo, parang wala ganong pagbabago. Kung paano ka nag-pray kahapon, ganun din kanina. At alam mo, mamayang gabi, ganun din. Repeated prayer, uninspired prayer. Kaya nga, prayer become uninspired when you are not hungry. You really wanted to finish agad-agad. And Matthew chapter 6 verse 7, ganito ang karaniwan. When you pray, do not keep on babbling like pagans. Paulit-ulit na lang sila. For they think they will be heard because of their many words. Yung iba, dinadamihan na lang ang laman ng panalangin, pero wala namang hunger. Wala din palang. Nag-iingay lang tayo. Kaya nga, prayer without desire becomes noise instead of communion. Nag-iingay lang tayo sa panalangin. Hindi nakakaabot sa trono ng Panginoon ang panalangin kapag ka repetitive, pinapahaba lang natin, walang connection, wala ganong desire. So, mahalaga, napaalala sa atin, lack of desire leads to uninspired prayer. Pangatlo, basahin natin ulit, 1, 2, 3. Desire brings us closer to God's presence. So, iisa lang ang point natin ngayon. Ang point natin ngayon is we need to really have hunger for God. We need to really have desire, longing for God. Kaya nga, ang encouragement sa atin is, let us desire. Kasi bakit?
It brings us closer to God's presence. Yung desire natin, kapag may desire tayo, ito yung magdadala sa atin sa presence of God. Mararanasan natin siya. Mararanasan natin yung nearness niya. Makakaranas tayo ng tugon ng Panginoon sa ating panalangin. Jeremiah 29 verse 13, tingnan natin. Ito yung pangako ng Panginoon. You will seek me and find me. Ang ganda ng pangako ng Lord, ano? Hindi siya makakatagpo ng mga repetitive prayer. Hindi siya makakatagpo ng mga uninspired prayer. Pero kapag ka pala, yung may puso tayong naghahanap sa Panginoon, ang pangako, you will seek me, ang pangako, and you will find me. Wow, ang ganda ng Panginoon. Ang ganda ng verse, ano po? Amen. Kasi, ito nga, desire changes the direction of prayer. Pag may hunger, dinidirect ka doon sa tamang direksyon ng panalangin. Kaya nga, mahalaga, it begins with the desire. Desire, hunger, longing, passion natin na lumapit sa Panginoon. Pagka may passion ka for prayer, alam nyo, kung mahilig ka sa movie, manonood ka pa rin, pero ipapriority mo na ang prayer. Yung kapag halimbawa, prayer time na, nanonood ka sa YouTube o kaya sa Netflix, alam nyo, ang ginagawa, ako, pwedeng ikakat mo muna doon. Ako may control. Diba? Then, it's prayer time na kailangan ay magpe-pray na. All other prayers seeks answers. Pero yung pag may desire, merong direction. Ang dinidesire natin, ang long natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. David did not seek the blessing. David did not seek the solution. David seek, sabi ng Bible, you will seek me. Sabi ng Bible, David seek God. Ang Diyos ang hinahanap ni David. Kaya nga, desire seeks God Himself, not just what God can give. Tinatama ng desire yung ating mga panalangin. Diba? Kasi yung mga panalangin na iba, sablay, hindi nakakarating sa trono ng Panginoon. Pero kapag yung desire, ang motivation, nagdadala yun sa atin Kaya ang prayer talaga sa totoo, hindi na nagiging boring. Wow. Yung may desire, hindi nagiging boring ang prayer. Yung may desire, nagtatagal sa presence of God. Akala mo, parang sandaling-sandali lang, pero nakaka-30 minutes ka na pala sa prayer. Kasi meron kang desire, meron kang longing sa presence of God. Think about yung nanonood ka ng, may pinapanood ka kahit sa Facebook. Hindi mo namamalayan, ang tagal na pala, 2 oras na pala. Kasi bakit? Nag-enjoy ka. Diba? O, konti lang kami na nag-enjoy. Kayo, mga spiritual talaga. So, hindi, diba? Ganon din ang gawin natin sa prayer. Let us desire, ang desire natin is God. Let us desire to seek God. Sabi ng James 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Alam nyo, God gave us the option to pray. It's up to you kung lalapit ka sa Panginoon o hindi. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon, pero binibigyan tayo, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos, sabi ni James. Pag lumalapit kayo sa Panginoon, papalapit pa lang tayo sa Panginoon, and then, ang good news is,
ang Diyos ay lalapit sa atin. At ang paglapit ng Diyos sa atin, mas mabilis. Mas mabilis. Nangyari yan sa prodigal son. Yung prodigal son, nung naranasan niya, nung malayo siya sa ama, naranasan niyang nagutom, naranasan siyang naging kawawa. At nakita niya, kung wala ang ama sa aking buhay, kawawa ako. I am nothing. Pero naalala niya, kailangan ko yung tatay ko. Pero ang naging hunger niya na, yung tatay niya, kahit na makabalik lang ako dun sa tahanan ng aking ama, kahit na hindi na ako anak, basta't nandoon na lang ako sa piling ng aking ama, kasi hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Yung hunger na yon ng anak ang nagdala, kahit nakakahiya, pupunta pa rin ako sa tatay ko. Kahit na tila baga parang, kahit na gawin niya na lang akong alipin, pupunta pa rin ako sa kanya. Yung hunger for his tatay ang siyang nagdala sa kanya sa pagbabalik sa loob sa kanyang ama. Alam niyo, sa buhay ng bawat isa sa atin, ganun ang gawin natin. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Hindi yung mga bagay na makukuha natin sa Kanya. And then, the Lord will bless us with Himself. Pang-apat at saka panghuli. Pwedeng sabay-sabay, basahin niyo po. 1, 2, 3. Alam niyo, as closing, ang pangako ng Diyos for those who hunger for Him, God abundantly fills those who approach with sincere longing. Matthew chapter 5 verse 6, sabi ng Bible, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Pagka pala longing mo ang Diyos, kapag ka-desire mo ang Diyos sa iyong buhay, when someone comes to God with desire, with longing, genuine desire, He responds to Him every time. Ang good news, kapag may desire pala tayo sa Panginoon na lumalapit sa Kanya, ang good news is, tumutugon siya sa atin palagi. Tutugunin niya tayo every time we come to Him. Yung spiritual fullness na kailangan natin for this year, 2026, kailangan natin magpapuno sa Panginoon. This is the day by which we will offer again ourselves before Him. Panginoon, for this 2026, I want to live for You. Gusto ko po para sa iyo ang aking buhay sa kabuuan ng 2026. Yes, naialay mo ng iyong buhay sa Panginoon, pero hindi yun one time, big time na alay. We should renew our commitment to Him. Actually, ang renewal ng commitment natin talaga sa Panginoon, it should be every day. Kaya lang as a gesture na ang buhay natin ay sa Diyos. We really want Him. Nililid niya tayo, binebless niya tayo, inaayos niya yung ating buhay. We want to invite Him again and again. Once a year, we present ourselves before Him. Ito po ay kinoconsider natin altar when we are offering ourselves before Him. Nung Old Testament, merong tinatawag na altar. Yung altar, doon dinadala yung mga ihahandog sa Diyos. Sa New Testament, sa New Testament, sa may Romans chapter 12, sabi ng Bible, offer your bodies as living sacrifice. Tayo na ang alay. Naunawaan po ba natin?
Hindi na tayo nag-aalay ng hayop. Meron bang mag-aalay dito ng tupa? Wala, di ba? Pero minsan, yun ang talagang alay talaga dapat sa Diyos, tupa. Kahit tayo, nagsimula tayo, hindi naman tayo mga tupa. Mga tupakin lang tayo. Di ba? Mga kahalintulad lang tayo ng tupa. Tupakin. Pero kaya, kailangan nating ialay ang sarili natin. Baka bumalik yung dati nating pagkatao, tupakin ulit tayo. Di ba? Ialay natin yung sarili natin sa Diyos. This will be called an altar. And tayo ang siyang ilalapit natin yung sarili. Walang magtutulak ikaw na, ialay mo yung sarili mo. Ikaw mas masama ka, mas topakin ka sa akin. Ikaw ang mag-alay. Walang ganon. If you don't feel na ialay ang iyong sarili sa altar, it's up to you. Kasi walang pinupuwersa na alay. Tayo po ay, let us present ourselves before Him. Ang good news, God fills empty hearts kapag ang buhay natin ay, it seems, broken, dry, lacking. Alam nyo, yung emptiness natin, pupunuin tayo ng Panginoon. And God refreshes every weary soul. Kapag napapagod na tayo, nabibigatan tayo, hindi na natin makayanan ang mga hamon ng buhay. Ito yung call ng Panginoon. Kaya kailangan natin ialay, patuloy yung sarili natin. And God meets those who truly seek Him. Hindi man talagang desire natin, pero at least, Lord, gusto ko, tulungan mo po ako. Lalo ko pong gustuhin. Ito yung simula. Maging sincere lang tayo sa gagawin natin. Sincere longing always attracts divine attention. Yung prayer natin, Lord, alam mo naman, ang dami kong mga, talagang, mga ups and down, wala akong, pagka ilalapit ko yung sarili ko, alam ko, mga pasaway naman ako, pero, gusto ko po, Panginoon, gusto ko pong ilapit yung sarili ko sa iyo. And then, the Lord will meet us. The Lord will meet us. Psalms 107 verse 9, tingnan natin. Ang good news, when we offer to God ourselves, ang prayer lang natin, Lord, hindi po ako okay, pero gusto ko po ialay yung sarili ko para maging okay ako. Ang good news, sabi ng Bible, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Wag muna natin alisin yung verse na yan. Maganda yung verse na yan, tingnan natin maigi. So, sabi ng Bible, ang Diyos, He satisfies. Anong ibig sabihin, He satisfies? Hindi lang tayo didiligan ng blessing ng Panginoon o parang medyo makakaranas tayo ng something na ambon ng presence of God. Sabi niya, He satisfies. It means hindi partial kundi fully. Isasatisfy tayo ng Panginoon. Pupunuin tayo ng Panginoon. Yung sabi ng Bible, and fills the hungry, pupunuin. Hindi temporarily, kundi abundantly. Ibig sabihin yan. And good thing is, ibibigay sa atin ng Panginoon with good things. Good things. Hindi makakasama sa atin, kundi makakabuti sa atin, makapag-aayos sa ating mga buhay.
Alam nyo, alalahanin natin yung verse na, if anyone is in Christ, he is a new creation. Wala na yung dati niyang pagkatao, lahat ay pawang bago na. Nakakalungkot sa maraming mga Christian, we begin na nagpabago sa Panginoon. Pero along the way, bumabalik yung dati nating pagkatao. Pagkataong nagiging sinungaling ulit, nagiging yung mga dati nating mga gawi na hindi maganda, bumabalik ulit. Let us draw ourselves to God para punuin tayo ng Panginoon, isatisfy tayo ng Panginoon, ibalik tayo ng Panginoon sa good things. Kahit na busy tayo sa ministry, may mga pagkakataon, ang mahirap ay baka nawawala na yung thirsty natin sa Panginoon, hunger natin sa Panginoon. Kahit na uma-attend tayo sa gawain ng Panginoon, baka nawawala na yung, Lord, parang hindi na ako na-amaze sa iyo. Parang pangkaraniwan na lang ang ginagawa ko. Parang wala na ako gaanong karanasan sa iyo. Alam nyo, those who truly longs for God will always discover that He is more than enough. Hayaan natin i-amaze pa tayo ng Panginoon in this 2026. Amen. Prayer is not meant to be a religious heart. Prayer meant to be a longing heart reaching for God. We should be reaching for God. Then, alam niyo yung living water will flow from within us. Alam niyo yung living water, the Holy Spirit will lead us. Ang sarap ulit yung karanasan. Alam mo, ang lapit-lapit mo sa Panginoon. Amen. Alam mo, ang sarap ng karanasan. Alam mo na meron kang personal relationship with God. Alam naman natin yan, pero merong freshness when we rededicate our life to Him. Are you ready to rededicate your life to the Lord? Amen. It begins with hunger. It means sa hunger time is minsan kinakalimutan mo muna yung sarili mo na mukhang nakakahiya naman. Pero alam nyo, mas mamamayani yung hunger kapag kahit na parang tagal-tagal ko na sa Lord, ano pa rin ba ako? Bahagi ng pinapalo natin yung hunger natin by coming with humility. Let us come to the Lord forgetting about ourselves. Just presenting our life to the Lord. We all need the Lord.